topic tonight as a continuation of fatherhood. Last night we deal with our the areas, 4 areas wherein a father should lead. It's about leadership. Ngayon, ang pag-aralan po natin is the ultimate goal of fatherhood. Ano ba talaga itong ultimate goal ng fatherhood? Kasi kung maintindihan po natin ito, dito dapat tayo nakafocus. Dito dapat tayo nakakonsentrate. And all other goals, peripheral to this ultimate goal, will just fall in line. Okay? Ay ibig sabihin, ito ang pinaka-ultimate. Dito natin ibuhos ang 100% na efforts, prayer, and studies, and then all other things will just fall in line. Okay po? So, tulungan po ninyo ang inyong abang lingkod in, explaining all these things. Alam ko na may goals kayo sa inyong mga anak. May mga goals kayo. Now, tingnan natin kung ito na nga ang ultimate. Okay? Ito ang napapansin ko sa maraming mga magulang na goals nila sa kanilang mga anak. Goals of most parents for their children. The first one is to finish their studies and find a good paying job. Well, maganda po yan. Di ba? Kaya nga, kayong mga bata, kayong mga pinagpapaaral ng inyong mga magulang, dapat marunong kayo mag-appreciate. Pinagtsatsagaan kayo ng inyong mga magulang, nagsusumikap talaga ng grabing pagsusumikap para kayo makapag-aral. At para sa ganun, kung kayo ay makapagtapos, makakuha kayo ng trabaho na medyo mabuti rin ang pasahod sa inyo. That is not wrong in itself. Okay? Maganda po, may nasiset tayong goal sa ating mga anak. Dahil, siyempre, in all aspects of their development, we should have, that program and plans for them. Okay? However, I'm not convinced that this is the ultimate goal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Makapag-aral, okay po yun. Makapagtapos, makakuha ng trabaho, okay po yun. But that is not the ultimate goal. Ang iba naman, to have a good family life. Well, that's a noble goal. Kasi ayaw natin na ang ating mga anak balang araw ay maging ambag pa doon sa mga pamilya na naghihiwalay at nagkakaroon ng mga anak na mga, tuliro, stubborn, they become problems of society. Now, ayaw nating makaambag dyan. So, it's good that you have this kind of goal ng ating mga anak ay magkaroon ng mabuting pamilya. Okay? That's a noble goal. However, again, I repeat, that is not the ultimate goal. Sabihin natin subsidiary goals po ito. Others also, they want our children to be popular. Wow, okay po yun, maging sikat. Kaya siguro ang iba isinusulong ang kanilang mga anak na maging artista, maging politician. Sikat nga ba talagang mga politician? Sikat ba sa ano? Sikat sa ano? Baka sikat sa korupsyon. Ang mga politisyan. Are they really respected people of societies? Maybe. Dahil, siyempre, ang pagkilala ng tao sa kanila ay pinuno sila and, may power, may kwarta, and in some degree, nakikita ng mga tao na tumutulong, awan ko kung saan galing ang itinutulong nila. But the point is, there are parents who want their children to be popular. Well, marahil mayroon pa kayong mga ibang noble goals for that. However, I want to tell you, that is not the ultimate goal. Now, lastly,
Siguro ko, o marami siguro dito, magtatanong ako, ito na ba ang ultimate goal natin? We want our children to be sure of going to heaven. Sige nga, kung pwedeng itaas niyo ang inyong mga kamay. Kung pwedeng mapanood ko yan, o makita ko yan, maganda sana. O kung sabihin na lang ninyo dyan sa inyong chat, sa messenger ninyo, o sa response ninyo, yes, that's my ultimate goal for my child. Ito ba kaya ang ultimate goal? Kumbinsido ba kayo na itong ultimate goal? Na ang ating mga anak ay matuto o kaya't makasigurado sa magpasok sa langit. Ultimate na yan. Well, wala naman talagang normal na magulang na gusto niyang mapaimpyerno ang kanyang anak. Pero kung itatanong ko ito sa inyo ngayon, gusto ba ninyo na ang inyong mga anak ay makapasok sa langit kahit hindi nila mahal ang Panginoong Jesucristo? Pwede kaya ang ganon? Pwede kaya ang ganon? Well, mga kapatid, if you want to ask me kung ano ang ultimate goal nakin, o ang ultimate goal ko sa aking mga anak, and why I believe it, this is my ultimate goal. My ultimate goal for my children, and why I believe it, explain ko po sa inyo, ang ultimate goal ko po, I want my children to see the glory of God. Gusto ko po na makita ng aking mga anak ang kaluwalhatian ng tunay at buhay na Diyos, ang Diyos ng Biblia. Ano ba yung tinatawag na kaluwalhatian? Glory of God. It's about the beauty and splendor of the God of the Scriptures. Ito po ay tungkol sa kagandahan at kariktan at kaningningan ng tunay at buhay na Diyos. I want my children to see the beauty of the Lord, the glory of the Lord. At bakit? Ano ang relative goals ko diyan? I-explain ko ito sa inyo mamaya. I want my children to see, for example, the glory of the Creator through His creations. Hindi lang na humanga sila sa mga nakikita nilang kagandahan ng mga nilikha. That is not wrong in itself. Okay? Noong isang araw, we were privileged na magkaroon kami ng reunion of the clan, and we were able to see the beauty of God's creation. Well, napakaganda ng creation ng Panginoon. However, sa mga naintindihan na po natin sa pag-aral natin ng salita ng Diyos, ang kagandahan ng mga nilalang ng Panginoon, ng mga nilikha ng Panginoon, ay nagtuturo lang sa atin doon sa pinakamaganda na walang iba ang naglalang po sa atin. So the beauty of creations is just pointing us to the beauty of the Creator. So, habang nakikita ng ating mga anak ang kagandahan ng mga nilikha ng Diyos, dapat itinuturo natin sa kanila ang ultimate goal na maintindihan nila ang tunay at buhay na Diyos ay mas maganda, mas kahanga-hanga kaysa mga nilikha niya. Okay? That is what I want my children to see. Also, I want my children to see the glory of the giver through his gifts. Kung mayroon mang mga birthdays, nagre-regalo tayo sa ating mga anak, kung mayroon mang mga achievements ang ating mga anak, na dapat naman ay bigyan ng kapurihan, bigyan ng parangal, nagbibigay tayo ng regalo, ayaw natin na ang ultimate na paghanga nila ay doon sa regalo. But rather, gusto natin na makita nila na ang regalo is but an expression of the love ng giver. Okay? In that case, tayo ginamit ng Panginoon
as the transmitter of the gifts from God. As a distributor ng regalo ng Diyos. But the ultimate giver is God. So, every time makatanggap ng regalo ang ating mga anak, dapat itinuturo natin na pasalamatan, hangaan, purihin, luwalhatiin ang Diyos na nagbibigay ng regalo. Okay po? Then, another one that I want my children to see, the glory of redemption through my Redeemer. Okay, I want them to see the glory of redemption. Gusto ko na makita nila ang kaluwalhatian ng pagpapatawad ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng pagpapawalang sala ng Panginoon sa atin. Ang kaluwalhatian ng pagkakalinga ng Panginoon sa atin araw-araw. Ang pagbibigay sa atin ng mga kailangan natin, gusto ko na makita ito ng aking mga anak. But much more, I want them to see the Redeemer more than redemption itself. Bakit nga? Bakit nga? Well, mga kapatid, kung titingnan niyo po ang salita ng Diyos at pag-aralan po natin itong mga tao na makikita natin nasa highlight na po sila ng kanilang spirituality, like Moses, David. Ang kanilang ambisyon sa kanilang sarili, sa kanilang buhay, tingnan po natin ito. Moses' desire for his life is to see the glory of God. Okay? Mababasa natin sa Exodus 33, 17 and 18. Sabayan po ninyo ako. Sabi dito, so the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight, and I know you by name. And he said, please, show me your glory. Grabe, no? Ang panahon na yan, kung pag-aralan po ninyo, panahon na yan na nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses and vice versa. At doon nga sa Mount Sinai, sinasabi ng Panginoon, hahatulan ko na lang itong mga Israelites dahil stubborn people. Pero doon nanalangin si Moses. Sabi niya, kung hatulan mo sila, hindi mo talaga sila patatawarin, ako na lang ang alisin mo sa aklat ng buhay. And what a great compassion na nandoon kay Moses. Okay? And then, nagpatuloy sila na nag-usap at nag-request si Moses ng ganitong request, show me your glory. At kung ipagpatuloy ninyo ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa Exodus 34, truly the Lord allowed Moses to see His glory. Okay? That's a great desire ni Moses. Another one is David. Kilala naman po natin si David, na si Haring David, a man after God's own heart. Meaning talagang malapit sa Diyos. Ito, nagamat alam din natin na nahulog sa kasalanan si David, and then of course, bumalik siya sa Panginoon. Pero ito ang kanyang adhikain sa buhay, the one thing that he desired of the Lord. Anong sabi niya sa Psalms 27:4? Sige po, basahin natin. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Sabi niya, kung mayroon pang isang bagay na ninanasa ko sa Panginoon, na palagi kong hahanapin, na ako ay manahan sa bahay ng Panginoon sa buong buhay ko upang masilayan ko ang kagandahan ng Panginoon. Grabe po na desire ito mga kapatid. So, he wanted to behold the beauty of the Lord. Si David po yan, mga kapatid, na isa sa mga hari na sikat, and yet, he did not desire to be popular. He did not desire to be rich.
He just desired that he wants to see the beauty of the Lord. But more so, mga kapatid, kung pag-aralan nyo ang salita ng Diyos, makikita ninyo na ito rin ang ultimate goal ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. This is Christ's desire for His disciples. Sige po, basahin natin sa John 17:24. Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am. Okay, maganda yun. Makapasok tayo sa lugar na kung saan nandoon ang Panginoon. Bakit? Para lang mag-enjoy doon sa mansion? Para lang maka-experience siya ng wala ng kamatayan na buhay? Wala ng sakit? Ganun lang ba? Is it glorious enough? More than the glory of seeing the beauty of the Lord? Hindi po. Dahil makikita nyo, ang dahilan, which is the ultimate goal of that desire, that they may behold my glory. Grabe ano? Ito ang layunin, bakit gusto ng Panginoon tayo makapasok sa langit? Hindi lang para iligtas tayo sa apoy ng impyerno. Hindi lang para doon manirahan tayo sa mansions, napakagandang mansion, streets of gold, at magkaroon tayo ng buhay na hindi na maapektuhan ng kasalanan, ng kamatayan, at ng karamdaman. Hindi lang yun. The ultimate goal, mga kapatid ng Panginoong Jesucristo, bakit gusto niyang makasama niya tayo doon sa langit upang makita natin ang kagandahan, ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. That's the ultimate goal, mga kapatid. And you know why? Because in seeing the beauty of the Lord, we also find the greatest joy. Sinabi ko na po yan sa inyo, binigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag degrees of appreciation. Kung nagagandahan tayo at nasisiyahan po tayo sa mga ginto, sa mga precious stones, nasisiyahan po tayo sa pinakamagaganda at pinakamahalagang mga diamonds, mas dapat na nasisiyahan tayo sa may-ari ng diamonds, may-ari ng treasures. Di ba? And that's the God of the Scriptures. So kung doon lang ang paghanga natin, hanggang lang doon sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, na talagang napakaganda, napakamahalaga. Kung hanggang doon lang ang paghanga natin, I want to tell you, and this is very, very serious, we are still idolaters. Yes, we are still idolaters. Dahil may hinahangaan tayo, sobra pa, sa Diyos na lumikha ng mga precious stones. So let us not forget that. The ultimate goal is to see the beauty of the Lord. And of course, ito po ang reality, mga kapatid. The one and only reality in the universe that can fully and eternally satisfy the human heart is the glory of God. Wag po kayong matakot kung nag-i-English tayo at English ang outline natin. Ha? Anyway, tinatagalog po natin yan. Oo. Ayaw ko namang mag-Bicol kasi may mga nanonood sa atin na hindi makaintindi ng Bicol. Oo. Di ba? May nanonood. Pero kaming mga Bicolano, wala kaming problema sa Tagalog. Talagang mas gusto namin ang Tagalog. And also, bakit English ang ating, outline? May nanonood sa atin na hindi makaintindi ng Tagalog. Okay? We have viewers from Africa na minsan nagkikipag-communicate sa atin. So, they cannot really understand Tagalog. And that's why, from time to time, nag-English po tayo. Di ba? Pero ang ibig sabihin nito, kung bakit gusto ko sa mga anak ko na makita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon, kasi walang ibang reality sa buong universo na makapagbigay ng tunay at buong satisfaction
eternal na satisfaction sa puso ng aking mga anak at sa puso ng lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos, walang iba na design ng Panginoon is the glory of God. Meaning, in beholding the glory of the Lord, there we are satisfied eternally and completely. Okay po? That is the great truth na dapat naintindihan po natin mga fathers. You know, to have goals for our children, like what I mentioned kanina, these are not wrong in itself. Na mayroon tayong mga plano, mayroon tayong mga goals para sa ating mga anak. These are not wrong in itself. But we must extend it. We must connect it with the greatest person of the whole universe, the God of the Bible. Okay po? So, kaya nga, binabalik-balikan ko sa inyo itong greatest display of God's glory. The greatest display of God's glory, walang iba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. He displayed the beauty of His justice. He displayed the beauty of His holiness and the beauty of His love. Tayo ang dapat na mamatay doon dahil tayo ang nagkasala. At kontra ng Panginoon ng kasalanan because He is a holy God. Ayaw ng Panginoon sa kasalanan. At talagang huhukuman ng Diyos ang kasalanan. Hindi niya pinapatawad ang kasalanan. Ang pinapatawad niya ang nagpapakumbaba na makasalanan. Ang kasalanan ay kailangang bayaran. But there on the cross of Calvary, sa halip na ako o ikaw ang magbayad doon, si Kristo Jesus na walang kasalanan, ang tumanggap ng kaparusahan mula sa Diyos. At matapos pagbayaran ang ating kasalanan, sumigaw siya, "It is finished." And He can forgive us now. He can extend His love now to us. And we can prove that He truly loves us. Mga kapatid, without the cross of Christ, without the message of the cross doon sa Kalbaryo, hindi natin makikita ang greatest display of God's glory. While there is that glory of creation, it is not enough to give us the greatest glory ng Panginoon. It's only in the person, in the work of Christ. Doon lang sa persona at sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, doon po na ipahayag ng Diyos ang maximum na kapahayagan ng kanyang kaluwalhatian. Oh, if we can understand it by the Spirit of God, at tayo ay talagang dalhin ng Panginoon doon sa threshold of decision, na kung saan nag-decide tayo to forsake all others and to embrace the only and the most beautiful person in the whole universe. That's the Lord Jesus Christ. Then, you will understand. Itong sinasabi ng Biblia, maximum display of God's glory. Sana, mga kapatid, we do not fall short of the glory of God. Na gusto lang natin makapasok sa langit, pero ayaw natin sa Diyos na may-ari ng langit. Delikado yan. Hindi ka makakapasok doon. Okay? So, naintindihan po natin ito. And, of course, the fifth thing, the one and only power in the universe that can change our children is the glory of God. Alam po ba natin ito? Na ito ang disenyo ng Panginoon, ang ultimate na makapagbago ng buhay ng ating mga anak, hindi po ang, sabihin natin, discipline ng magulang, restrictions ng magulang. Well, dapat po mayroon tayong discipline sa ating mga anak. Balang araw, pag-aaralan din po natin yan sa mga pagpapatuloy nating serye. There must be discipline. There must be that setting of standards.
Mayroon talaga ng pagtuturo na ganon. But you know, mga kapatid at mga kaibigan, that is not what will ultimately change the hearts of our children. Neither leniency, may mga magulang na masyadong istrikto sa kanilang mga anak, may mga magulang naman na pabayaan lang nilang kanilang mga anak. Ha? Very lenient. Bahala na sila. Saka na lang. Both of them are wrong. I'm not saying na mas maigi po, mas mabuti ako sa kanila. No, I'm not. I have only seen what the scripture was telling us. Ito pong scripture. 2 Corinthians 3:18. Ano pong sabi dito? But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed. Sa King James Version, are changed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Anong ibig sabihin dito? Lahat daw ng mga tunay na mananampalataya with unveiled face, wala na nang nakatabing sa mukha. Kinukumpara kasi dito yung pagbibigay ng Diyos ng Ten Commandments kay Moses at ang pagbigay ng Diyos ng ministry of reconciliation sa mga tunay na mananampalataya. At sinasabi doon sa pagbigay ng Panginoon kay Moses, ang mga Israelita, they have to cover their face kasi grabing kaningningan na nakikita nila sa mukha ni Moses. And so they have to cover their face. Pero ito, ngayon, with unveiled face, wala na covering sa ating mga mukha. But of course, hindi ito face-to-face talaga sa Panginoon, but as in a mirror, parang sa salamin. Meaning, as we read the Word of God, as we study the life of Christ, sa pinag-aral natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo, as we desire to see the beauty of the Lord, then the Lord opens His glory to us through His Word, by the Spirit of God. At anong nangyayari? Pag nakikita natin ito, pag hindi tayo self-centered na mga tao, anong nangyayari? We are transformed. Doon po nangyayari ang pagbabago. Nakikita kasi natin ang ating sarili na, nako, ganito ako. Pero ang Panginoon ganito. Nako, nahihiya ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako. I want to be like you. That is where the desire comes in. I want to be like you. Kasi napakaganda mo. At ito pong katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan, ang palagi nating tinitingnan, nagugustuhan po natin. Tama ba yon? At ang nagugustuhan natin, gusto nating kopyahin. Yes, totoo po yan. That is how we are designed of God. Ang nagugustuhan mo, pag nagugustuhan mo ang kaningningan, ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo, ang ugali ng Panginoong Jesucristo, then gusto mo siyang gayahin. Pero siyempre, alam naman natin, hindi naman natin kaya. Then, that is where the Spirit of God comes in. Ang Espiritu ng Diyos, pinapalakas ang inner person natin, and He is changing us from glory to glory, meaning may degrees of growth ng pagbabago. And then, we become like Jesus in character. Mga kapatid, that is the ultimate goal, seeing the glory of God, because in seeing the glory of God, sa makita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, binabago po tayo ng banal na Espiritu. Okay po, that's why gusto ko na ang aking mga anak makita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi po, sayang lang naman, di ba? Sabihin ko sa inyo, kung ang pagbabago lang ng ating mga anak ay panandalian dahil nandoon tayo sa presensya nila kaya't magandang pag-uugali nila. Pag wala na tayo, naku, parang leon, parang tigre. Superficial na pagbabago yan. Ang motivation niyan, takot. Hindi motivation ng pag-ibig. Kaya hindi ko sinasabihan ang mga anak ko, hoy, magpormal kayo ha,
kasi pastor ang inyong ama. Dapat mag-formal kayo. That's a motivation that is, that is not the motivation that we should give to our children. The motivation is that because God loves you and He's very loving. So, be lovable also. Okay, so tulungan tayo ng Panginoon. The fuel that will set. I am convinced. This is what I believe ng ating mga anak. Pag sila po ay talagang pinagpalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng pakakita ng kaluwalhatian ng Panginoon, then wherever they are, maging sila man ay nagtatrabaho sa mga opisina, maging sila man ay nagtatrabaho sa mga private na mga trabaho, hindi naman sila doon, hindi naman sila, sabihin natin, nasa pastorate, hindi naman sila missionaries, quote-unquote, but rather, in their workplaces, sa mga lugar nila, they are shining for the Lord Jesus Christ. Why? Because that is the natural impulse. It becomes a lifestyle. Ang nagugustuhan mo, gusto mo i-share. Di ba? Ang natikman mo na masarap, gusto mo matikman din ng iba na minamahal mo. Di ba? Ganun po ang disenyo ng Panginoon sa atin. So when we behold the glory of the Lord, and we enjoy the glory of the Lord, we want to share it to others. The fuel that will set and sustain their passion for God to be known in their workplaces is the glory of God. That's why kumbinsido po ako na ang dapat ma-develop sa ating mga anak ay itong desire to know the glory of the Lord. And that is where we should set our ultimate goal for them. Okay po. Ito po mga verses, daanan ko lang po. Ayaw kong maging matagal sa pag-share po nito sa inyo. Bagamat, siyempre, kung medyo mahaba po ang preaching, ang pagpapaliwanag po natin, gusto natin kasi na, hindi lang na parang bibigyan ko kayo ng band-aid. Ha? Hindi. Gusto ko talaga na matuto tayong lahat. Yun talagang mahukay natin ang salita ng Panginoon at makita natin ang mga precious gems, spiritual gems doon. Hindi lang yung parang may problema ka lang tungkol sa COVID, encourage ko lang ikaw ng ganito, pagkatapos makatulog ka na. Pagkagising mo, ganun pa rin ang pangyayari. Kakaharapin mo pa rin ang iyong mga anak kung paano mo tinitrain sila, paano mo tinuturuan sila. Di ba? So we ought to know. Hindi po parang, yun nga, binaband-aid ko lang. Hindi po. So ito po mga verses. Tingnan po ninyo mga verse na ito, pag-aralan po natin. Psalm 67, the desire ng mga Israelites. God be merciful to us and bless us. They desire to have God's mercy and God's blessing. At ang ultimate desire nila, sabi dito, and cause His face to shine upon us. His face to shine upon us, what is that? That is the glory of the Lord. Bakit? Gusto nila masilayan yon. Sabi nila, that your way may be known on earth, your salvation among all nations. Meaning, ito pala, napakakilala at paghanga nila sa Panginoon. Ito ang fuel, ito ang gasolina nila para isabog o kaya't ipahayag ang kaligtasan para sa mga bansa. Okay? That is the fuel of missions, mga kapatid. It's not something, program, money, or what. It's not. It's not even the value of the soul, so-called. Yes, it's not only. The value of the soul is the penultimate, but the ultimate is the glory of God. So, makita natin dito, sabi dito, let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Oh, let the nations be glad and sing for joy. What is that? That's a great desire na gusto nila ng mga bansa, itong mga peoples, itong mga tribo, ay maging kagalakan din nila ang Panginoon and they would sing for joy. Again, I repeat, ang isang bagay na nagustuhan natin, na i-enjoy natin,
gusto nating itong ipahayag sa iba para magustuhan rin nila at ma-enjoy din nila. That's the fuel of mission. So, tulungan tayo ng Panginoon mga kapatid. Magtatapos tayo dito, how to attain this goal. How to attain this goal. Number 1, live what you desire for them. Gusto mo na ang mga anak mo ay makakita in the spiritual sense, makakita ng glory, ng kaluwalhatian ng Panginoon. Live what you desire for them. Ikaw mismo, tayo mismo na mga ama, we have to delight ourselves also in the Lord. Meaning makikita sa ating buhay na ang kinalulugdan, hinahangaan, dinidesire ng ating buhay palagi ay ang kagalakan o ang kagalakan natin diyan sa Panginoon. We delight ourselves in the Lord. Now, paano ito makikita ng ating mga anak? Halimbawa, naghihirap kayo. Nagkakaroon kayo ng problema sa bahay. Hindi naman problema dahil sa kasalanan, kundi problema na kasalatan sa pera, kasalatan sa mga pangangailangan. And yet, hindi ka nagwawala. But rather, sinasabihan mong mga anak mo, anak, ganito talaga. Minsan tinitesting tayo ng Panginoon, sinusubok tayo ng Panginoon, manalangin tayo. Kasi ang Diyos natin, ang Ama natin, marunong yan magbigay ng pangangailangan natin. Nakikita ng iyong mga anak na hindi ka natataranta. Nakikita ng iyong mga anak na ang passion mo talaga, hindi yung material, kundi ang may-ari ng material. You delight in the Lord more than you delight in material things. Then, pag nakita ito ng inyong mga anak, siyempre, nakikita nila ang model ng isang tao na ang passion is the giver, not the gifts itself. Di ba? Show them how to live like a pilgrim. Okay? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 11, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Anong ibig sabihin nito? Kung pilgrim po tayo, hindi nakatutok ang buhay natin sa material na mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi nakabaon, so to speak, ang ating mga paa na parang ayaw na nating bitawan ang sanlibutan ito. Ha? Na kung may mga losses, may nawawala o kung nagkakalugi tayo sa ating mga negosyo, parang sabihin na lang natin, naku, mabuti pang mamatay kasi nalugi ako sa negosyo. Ang mga anak mo ang sasabihin, naku, ang buhay pala ng papa ko nandyan lang sa negosyo. Hindi pala kay Jesus. Hindi pala siya estranghero sa libutan ito. Ha? Mga kapatid, tayo po ay estranghero lang sa libutan ito. Kung kunin tayo ng Panginoon dahil sa sakit ng COVID, it doesn't matter. Mag-ingat lang tayo, pero kung kunin tayo, walang problema. Di ba? Pilgrims lang po tayo. Kung ang pagsusumika po natin na with morality and legality, we want to, increase ng ating mga incomes, ay hindi pa rin nangyari. Nalugi-lugi pa rin tayo dahil nga dito sa COVID-19. And yet, katulad ni Job, nagsabi pa rin tayo, Diyos ang nagbigay, Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Then, ang ating mga anak, makikita na estranghero nga si Papa sa sanlibutan ito. Hindi nga siya taga rito. Mga kapatid, that is how to live. Okay? As pilgrim. Sabi pa ng verse 12, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. They may, by your good works, which they observe. Ha? Ngayon, halimbawa, nalaman ng anak mo, nagkuha ka ng permit, pagkatapos medyo pinahihirapan ka, kaya nagbigay ka na lang, nag-under the table ka na lang,
para makakuha ka ng permit, anong sasabihin ng anak mo? Naku, si Papa, hindi pala tunay sa kanyang sinasabi. Pakunwari, ipokrito. Maniniwala kaya siya na talagang ang hinahangaan mo ay ang Diyos? Because for just a morsel of bread, you sacrifice your dignity? Mga kapatid, hindi po siya maniniwala. Kaya mag-ingat po tayo. Tayong mga ama, mag-ingat po tayo. Naalala ko yung istorya tungkol sa honesty. Ang ama daw, kasama ang kanyang anak, sumakay ng train. Pagkatapos doon sa train pala, tinatanong yung bata, sinusukat at tinatanong kung ilang taon na. Sabi ng ama daw, ay, yung anak ko 6 years old pa lang. Ang anak, dahil very honest, sabi ng anak, Pa, you're telling a lie. I'm already 7. Para makalibre sa bayad. Ay, nako, hindi po dapat yan. Okay. So, Luke 12:33 and 34, dagdag na lang po ito. Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags, which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys, for where your treasure is, there your heart be also. Dito po makikita that you are willing to share, willing to be generous, willing na magbigay, di bali mawalan, basta para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nako, mahirap po ito ipamumuhay mga kapatid, alam niyo. I don't know kung makatulong ito. Several times, kahit na nung panahon na talagang hand to mouth ang existence namin, minsan ako na lang ang nahihiya sa misis ko. Kasi mag-loan siya para tulungan namin ang isang mananampalataya para at least makakuha ng pagkabuhay ng bigyan namin ng isang paraan. Halimbawa, pangingisda para makakuha ng pagkain. And yet, ultimately, parang nawala na parang bula at hindi rin natulungan spiritually. You know, parang madadala ka. Di ba? But you know, we are helping not because they really need help. We are helping because we love the Lord, and that's the best way to express your love for others is to help them kung meron ka namang kakayahan para tumulong. Di ba ba? Okay po, mga kapatid, mga kaibigan, mga fathers, sana ganito ang ultimate goal po natin. God bless us all.